to, baka may idea kayo. May pumasok from post ni Gilberto Repizo. I committed to support the billion peso worth TOR. Specifically, I said, defend it and I will support it. But how can I support ignorance on basic question in a project of immense value and scope? Outside my market study is an unacceptable defense. The hope cannot just barge into an independent meeting, make an accusation, shout at everyone, and demand signature affixation in one meeting. Ano to? Lest you forget you have nothing to work on now and be frenzied about it. If I and BAC did not disqualify on most qualification, the previous bidder, the procedural recorded proceeding is okay. Okay. Sa award, di bale. Andali tignan natin to Mukhang expose ito Dali lang. Tignan natin. Give me 1 second. Ganda ito. Bagong expose. May pumasok. So, mayroon tayong expose pero video ay audio. Tsaka na lang natin, pakikinggan muna natin later. So, I cannot comment right now. Pero may bago tayong expose na sangkot na naman ang DOJ. So, we'll talk about that maybe after this. Medyo mahaba, 16-minute yung video. Yes, sabi ni Grace Lagarde, ayan, never again. So, ngayon mga kababayan, talagang kailangan ninyong kailangan talaga natin na dapat wag ipasok yung mga bangag na yan. Dahil ngayon ay gusto nila pati ombudsman yung pag-disqualify kay Wakwak Garcia, Gwen Garcia ay pinanghimasukan ng mga bangag. 'Di ba? At gusto talagang ayaw bumaba sa pwesto itong si Wakwak Garcia. At ngayon ay pinagtatanggol siya ni Marcos Bangag. Kaya nga ang sinasabi ni ni Ombudsman Martires ay dapat manghingi daw ng paumanin itong si Wakwak Garcia dahil sa sinasabi niya na politika daw ang nasa likod ng preventive suspension niya. Hindi ito politika. Dahil siya talaga ay nagbigay ng permit illegally. So yan ngayon pinagpapaliwanag siya mga palangga. So sabi dito ni Governor Ombudsman Martires kay Garcia, kailangan niyang magpaliwanag dahil ito ay hindi politika. So yan ngayon, mga kababayan, ang malinaw na talagang wala na kayong patutunguhan sa bansa ninyo. Dahil ang mga adiktos ay nagkalat, ang pakikipagsabuatan ng mga governors, kay Bangag Jr., kitang-kita na yung mga illegal nilang ginagawa. Ano nangyayari? Magkakasabwat sila. Di ba? Ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, pinakidnap nila. Ngayon, ang mga ayuda, ang mga pera, harap-harapan nila na sinasabi ni Jude Asidre ba yun? O mga kongresista na talagang itong pera na ito, sinasabi nila dun sa mga botante na ito, galing ito kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez. Hindi po pera ng mga kongresista yang binibigay sa ayuda at ang binibigay na mga suhol sa inyo para lang ligawan o kumbinsihin kayo na iboto. Pera nyo rin yan. Taxpayers money yan and it's okay na tanggapin nyo yan, pero wag na wag nyong iboto lahat ng bangag administration candidates. Tignan ninyo harap-harapan. Imagine niyo kung kaya nilang ibigay common sense. Mag-isip-isip kayo mga palangga. Kung kaya nila ibigay sa inyo mga 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, how much more yung kinukubra nila behind the scene? Magkano ang hindi nakikita ng inyong mga mata? Ilang sako, ilang bulto, ilang toneladang pera o ilang toneladang katulad ng ginto. Ang tinatago nila, kumpara dyan sa binibigay sa inyo na 2,000, 3,000, tapos tuwang-tuwa na kayo. Mabubuhay ba kayo sa entire life ninyo? Kahit na lang sa isang buwan. Mabubuhay ka ba sa 2,000? Sa 10,000?
Matutuwang-tuwa ka na dahil binigyan ka, mabuti pa itong bangag administration ni Marcos nagbigay ng 10,000. Tanga po kayo o wala kayong mahina ang inyong kukote kung yan ang understanding ninyo na binigyan kayo ng 10,000, 5,000, ay mabait na sila. Ang ibigay dapat sa inyo ay what? Trabaho, malinis na syudad, free from pulburon at asin, peace and order, di ba? Kasiguraduhan ng inyong mga anak, education, nutrition, healthcare. Yan dapat ang hinihingi ninyo sa inyong mga gobernador, mayor, kongresista. Hindi yung bigyan na kayo ng 2,000, ang sinasabi nyo ay mabait na sila. Mabubuhay ba kayo ng 1 linggo kahit sa 10,000 siguro mabubuhay kayo in 1 week? 2 weeks wala na kayong pera. So saan na naman kayo? Lilipat na naman kayo kung sinong politiko. Ganyan ba talaga ang buhay na gusto nyo? Mga Pilipino? Yung magsumikap kayo? Alam nyo ako, dumaan din ako sa kahirapan. Pero at young age, sinasabi ko, hindi ako papayag na ako ay magiging ganito ang kinasasakdalan kong buhay. I have to work. Kaya nga working student ang lola ninyo, di ba? Alam nyo na yan, yung ibang mga, yun nakapalo sa akin since 2015. Ngayon, excuse me. Ay, nako. Oy, by the way, sa Vallejo, bukas may event dyan sa San Francisco. Sana makapunta po kayo at pinost natin yan sa ating Facebook page. Ngayon, mga kababayan, eto na lang ba ang ating mga senior citizen? Ngayon, lalo na ngayon mainit sa Pilipinas. Recently, may namatay na napila sa ayuda. Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo na pumipila kayo sa ayuda para kapalit ng boto ninyo? Ako at young age naramdaman ko na yan. Di ba? Kasi marami na ako nakikita mga nagpapapila-pila ng ganyan. You know, ganito, ganyan. Dalawang kilong bigas. Pero in fairness, no, hindi ako nakapila sa mga bigas-bigas na yan nung bata ako. Naalala ko lang, kinuwento ko sa inyo, Pasko yun, merong isang politiko sa lugar namin, binigyan yung mga bata, tigli 5 piso, parang pamasko. Yun lang yung naalala ko. Pero yung pipila ka ng bigas kasi walang-wala ka na or something, hindi ko naranasan yan. Kahit mahirap ang buhay namin, you know, nagugutom ka rin paminsan-minsan. O baka nung panahon na yun, wala lang masyadong mga politiko na nagpapapila doon sa area namin. But ganun pa man, eto ba yung gusto nyong buhay? Pipilan na lang kayo, tapos mabait si mayor, mabait si governor, hawak-hawakan ka ni Luistro, na ganyan-ganyan, bigyan ka, 1, 2, 3, 4, 5, God bless you. Ginagamit pa ang Diyos. God bless you, yung pera binibigay sa inyo. Barya lang yun. Kumbaga, tinga lang yun, latak lang yun. Behind the scene, yung kanilang mga inuuwi na pera galing sa kaban ng bayan na supposedly para sa healthcare, bridges, school, name it, livelihood programs para sa kalwanan ng isang bansa. Kinukuha nila, ninanakaw nila, tapos iboboto mo pa yung bangag na ayaw magpapulburon test. Sige nga. Ito ba ang klaseng bansa na gusto nyong galawan na hindi nga kayo makalakad ng gabi o kahit araw ng safe ngayon dahil nagkakalat ang mga pulburon. Samantala, yung mga politiko na yan, ginagamit lang kayo. Yung mga tiwali na yan, every election, bigyan-bigyan kayo ng barya, ng bigas, Pero ang malaking bulto ng pera ay pinapagawa nila ng bahay, binibili dito sa Amerika, sa Europa. Dito sila namamasyal. Na-enjoy nila dito ang buhay sa Europa, sa Amerika, sa Japan, yung mga mayayamang bansa, nang hindi sila kakabakaba na sila ay dudukutan o tututukan o babanggain ng mga adiktus. Nakikita nila yung mga magagandang progreso ng mga bansa na mayayaman pero ayaw nilang i-apply sa inyo. Kasi alam nila, kaya na lang kayong bayaran ng tigda 2,000 eh. Tuwing eleksyon, bayaran natin ito, mga hampas soil na ito. Slap soil, sabi nga kanina ni Palangga. Bayaran na lang natin to, bigyan na lang natin to ng 2,000, 3,000, 10,000. Yan lang naman yung mga yan eh. Yan lang yung mga butante, yung mga hampas soil na yan. Diyan sila nababagay. After election, tuloy-tuloy yung kanilang pagnanakaw. So kung gusto nyo mabago ang buhay ninyo, huwag kayong boboto ng bangag-aligned candidates, lalo na yung mga malalansang kandidato nila. Lahat na lang, yung kidnapping case dyan sa Anson Ke,
yung 14-year-old, mismo ang NBI, ang DILG, ang mga sinungaling. Pinagbibintangan, kesyo kasabwat daw yung mga pamilya, then later on, hindi naman pala. Yung mga gurguran dyan, April 30, may sinamuray sa kantin, di ba? Yan na lang ba ang buhay na gusto ninyo? Every time na lang yung mga workers natin, manggagawa natin tuwing Labor Day, sila ay magwewelga pa. Ulit-ulit na lang, ipinanganak na ako. Bago pa ako pinanganak, may nagwewelga na tuwing Labor Day. I don't know kung kailan tinatag yung Labor Day na yan, but again, nakagista na natin yan. Na tuwing May 1, may nagwewelga na mga manggagawa dahil sila ay nagrereklamo na under minimum wage sila, dapat taasan ng minimum wage, Right? So yan na lang ba yung inyong buhay na gusto? Recently, yung tungkol nga dito sa kidnapping ni Anson Ke. Yung kanilang ano ang sabi dito ng Filipino-Chinese na si Teresita Angsi, right? Ano sabi dito? Naglabas ng opisyal na pahayag ang Movement of Restoration of Peace and Order laban sa PNP. Alright, yung MRPO, ito yung grupo ng mga Chinese. Dahil sa pagkadawit ng anak ng negosyanteng si Anson Ke na si Alvin Ke, bilang umano'y mastermind sa pagdakip at pagpaslang sa kanyang sariling ama noong Abril. Itinuro ng nahuling suspect na si David Tanliao ang anak na umano'y nasa likod ng krimen. Pero paglilinaw ng pulisya, wala raw maipakitang ebidensya ang suspect para patunayan ang matinding akusasyong ito. Itinuring nila ito sa ngayon bilang diversionary tactic. Ayun na nga, mga palangga. Nakikita ninyo itong Anson Ken, ay itong victim ay yung gumurgor. Okay? Yung suspect dito, di ba? Ipinakita doon na una, kasama ni Amy Marcos, kasama ni Spokes Harry na nagpa-picture lang naman, pero kasama din ni Gadon, yung Vobo na yan, ng mga bangag. Di ba? Idinadawit nila, di ba? Unang-una, idinadawit si Spokes Harry. Now, idinadawit yung anak. At ngayon, nagpa-file ng complaint nga itong pamilya. At itong grupo ng mga Filipino-Chinese businessman dahil nga ito ay kawalang ebidensya at ito ay kapalpakan ng mga pulis ng PNP na mga sumisinghot ng pulburon dahil pinapayagan ng bangag administration na suminghot sila ng suminghot. Diba? Patuloy na lang, mga kababayan, ang mga what? Bangag. Patuloy ang kahindik-hindik na krimen sa inyong buhay. Dahil gusto nilang maghari at gustong itumba ang mga Duterte. At I hope makauwi na nga ang Pangulong Duterte sa bisa ng motion, okay, na hinain ng kanyang mga abogado. So ngayon, paulit-ulit ang ginagawa sa inyo na pangloloko, right? Pangloloko, paggugurgur sa mga journalist katulad na lamang ni yung sa Kalibo Aklan, yung almost 90 years old na si Mr. The late Johnny Dayang. Nakita ninyo, yun ay what? Supporter ni Attorney Vic Rodriguez. Ito na lang ba yung inyong mga balita everyday? Driver, pinasok sa kubo, binangbangbang habang natutulog. Dahil maari ito ay what? Dahil ito ay sabog sa pulburon. Diba? So ngayon, mga palangga, malinaw na walang ginagawa ang bangag administration. Why? Kitang-kita nyo naman yung kanilang mga press briefing, ang kanilang mga balita lahat, Duterte, si Inday Sara, kung hindi si Inday Sara, si Pulong, kung hindi si Pulong, si Basti, kung hindi si Basti, si Pangulong Duterte, ay napakidap na nila, at tayo mga vloggers. Umiikot ang mundo ng DOJ, DILG, NBI sa amin. Ang pera nila, ang pera ng Pilipino, ang panahon nila ay ini-exert nila sa lahat ng kritiko nila. Imbis na bigyan kayo ng maayos na kabuhayan, paulit-ulit na lang tayo. Yung bigas nila, tignan, pinatigil. Yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi nila kayang ibigay dahil nga ito ay band-aid solution lamang. Election drama.
Na kunyari, di ba, ang headline nung nakaraan, natupad na ang 20 pesos per kilo na bigas na pangako ni Bangag. Tapos recently, pinatigil dahil hindi nga kaya, di ba? Hindi na natuloy kasi hindi siya sustainable. Dahil pang Bangag yung kanilang what? Ang kanilang mga solusyon. Kaya gumawa sila ng mga tagni-tagni o gawa-gawang mga ebidensya laban kay Pulong Duterte na blurred, na hindi pa authenticated. Okay, malaman natin, mga kababayan, recently, binweltahan ni VP Sara itong garbage, itong basura na si Clarissa Taratara, na taga-ngak-ngak dyan ni Bangag, na wala nang ginawa, kundi magsalita patungkol sa mga Duterte, imbis na iulat nila kung ano na nga ba kung ilan na nga ba ang nabigyan ng trabaho at sa mga sektor. Well, nag-ulat sila, 350 daw na nabigyan nila ng trabaho for 2 years, pero hindi maipaliwanag ng Bangag administration kung saang sektor ang binigyan nila. Ito ay laway lamang or papel lamang, pero walang hard evidence na may nabigyan ng trabaho. Sinabi nga natin in the past, 2 days ago, na mabigyan man ng trabaho ng 350 sa 2 taon, ilan yung mga bagong graduate o yung mga returnees, yung mga nagpahinga lang, na nagtambay muna tapos magtrabaho uli. Ilan? Pinakita natin kahapon, 800,000 to 1 million ang gumagraduate o yung mga returnees na balik trabaho para kumuha ng trabaho. So ngayon, ano sabi ni Inday Sara? Ano sabi ni Vice President Sara dito? Ang sabi niya, nakakahiya sa buong mundo. Okay? Nakakaya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. Yan ang sabi ni Vice President Sara, dapat i-level up ang pakipag-argumento. Rason sa rason, datos sa datos. Yun ang sabi ni Inday Sara. Kung anumang pakikipag-argumento, sabi dito, dapat ito ay mataas ang level, hindi yung ganyan. Okay? Dapat sinasabi niya, sabi dito, ano dito? Sinasabi ni Inday Sara dito na ang ginagawa ng kanilang tagapagsalita na si Taratara, mga kababayan, ito ay talagang pagpupulitika at talagang sila ay apektado sa mga Duterte. Dapat sinabi daw ni Castro sa sarili niya, dapat sinabi niya sa sarili niya kasi yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakaya sa buong mundo na ganyan yung mga pagsasalita niya. So basura nga, di ba? Sabi nga, nakakatawa naman to. Nakakatawa talaga itong garbage in, garbage out. So ang lumalabas sa bunganga ni Castro ay basura. Basura kasi ang finifeed sa kanya, kaya basura din yung lumalabas sa kanya. Imagine nyo, simula nung tinalagayan, well, even before naman yung iba, puro na lang Sara Duterte, puro vloggers, puro kritiko. Wala na silang mauulat na okay, today, etong nangyayari sa atin ngayon, ihilera niya yung talagang may mga nabigyan sila ng trabaho. Ito, dito sa industrial area na ito, nagkapagbigay tayo ng livelihood program sa 100,000 katao. At ito sila. Itong mga Pilipino, nabigyan natin ng 1 million houses sa isang taon. Yung pinangako ni Bangag. Nabigyan ba kayo? 1 milyong pabahay ni Bangag every year. At yung build na gustong ituloy ng kanyang pambubudol promise na ituloy yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. May inulat ba? Wala. Instead of build, instead of mga proyekto, Duterte, vloggers, maharlika, roke, yan ang kanilang topic every day about us. Ngayon, wini-weaponize pa nila yung sinasabi nilang fake news tayo. Dahil nga naman, inilalabas ni Harry, inilalabas ni Maharlika ang pagiging addictus benedictus ni Bangag. Yan mismo ay binanggit
ng ating Vice President, mismo coming from Inday now, na naniniwala si Inday sa ating authentication. Paano nila ngayon yan maipasinungalingan? Kung magpapulburon test si Bangag sa independent, not sa mga Pilipinong bayaran St. Luke's doon, yung St. Luke's doctor na umattend doon sa, what do you call that? Sa Fidelix, na halos pagtakpan nila na, pagtakpan nila yung pagsisinungaling. Dapat dito magpapulburon test si Bangag sa California. Di ba? Dito maghaharap-harapan kami sa korte. Pero ano ang laban ni Maharlika at ni Harry Roque at ng mga vloggers sa NBI, DOJ at sa mga bangag? Ano ang laban namin para i-defend ang aming mga sarili sa fabricated cases, fabricated address sa akin at lahat ng pangaharas, panggigipit? Kasabwat ang mga kongresista, dapat talaga lipulin na lahat yan. Burahin na yung Kongreso.